2017 pa, unang nakita sa ultrasound result na merong adenomyosis si Ms. Zaza. Hindi niya naasikaso ito pero sabi po ng doktor na eventually po ay baka kailanganin po niya na magpa-opera. November 2023, just last month, ay nagpa-ultrasound siya ulit dahil sa nagiging intolerable na ang pain. Sobrang sakit na. Kapag sumasakit po ito ay parang hindi na niya kaya. Ang result ay same pa rin na adenomyosis. Pinayuhan po siyang magpa-hysterectomy. Procedure po yan para po tanggalin po yung bomb, no? Ngayon ay naghahanap po siya ng hospital kung saan maaaring gawin ang procedure na mas makaka-less po siya sa expenses o di kaya po ay magpa-second opinion muna po siya kung talaga pong kailangan ng operation. Yan po ang kwento ni Ms. Zaza. Dr. Alida, you heard from our patient and nabasa ko rin po yung detalye. Ano po ang adenomyosis? Yan muna po ang una nating tanong. What is adenomyosis? Yes, thank you. Thank you, Ma'am Annie. Okay po. Yeah. So, ang adenomyosis po ay ang pagtaba ng pader o ng muscle ng ating matres. So, katulad na sinabi po ni Ms. Zaza, ang mga presentasyon ng adenomyosis po would include yung sa kanya po ay severe, debilitating pain, at malakas o mahaba ang pagreregla. So, aside from that, sa mga may asawa po, ito naman ang kanilang symptoms na masakit sa pakikipagtalik. So, yun ang mga symptoms ng adenomyosis. Ano yan, Attorney Dot? So, ganun pala ang Oo. Pagtaba ng pader. Pagtaba ng pader ng ating matres. Ganda naman ang description naman ni Dr. Alida. Galing. Sige, Ma'am Annie, ikaw naman. Alam ko may tanong ka dyan. Thank you, Attorney Dot. Tandaan niyo po yun, Pagtaba ng pader ng ating matres. Akala nyo sa bahay lang ang pader. Pati sa matres may pader. Okay. What a good description. Attorney Dot, ang susunod na tanong ko, pag-usapan natin, Doc Lida, ano yung causes ng adenomyosis na ito? Bakit tumataba yung pader ng matres? Yan, Doc Lida. Go ahead, please. Thank you. Sa ngayon, kahit sa pag-aaral at kahit sa pagbabasa natin ng mga libro po, ito ay unknown. Hindi pa natin alam talaga kung ano ang dahilan, but marami pong teorya nagsasabi at nagdudulot ng pag-develop ng adenomyosis. Una dito, yung pag-invade ng ating endometrial tissue na tinatawag, nakikita lang natin sa lining, at ito ay na-absorb doon sa muscle. Nako, hindi pa talaga alam. As of this point, di ba? Ma'am Annie, unknown pa. Kailangan pa ng pag-aaral yan. Pero Ma'am Annie, ang parang hindi ko... Yan. Parang, Doktora, hindi po kita makita. Sige po, ilabas po natin ulit si Doktora. Parang, ang hindi ko kaya yan pag ganyan masakit so that's the reason. Opo, it's okay po. Siguro itong si Zaza, sabi nga niya, ang word na ginamit niya is intolerable. Hindi niya kaya yung pain. So, Doktora, parang nakakatakot po yan, no? Sino po ba ang prone na magkaroon po ng adenomyosis? Yes. Yung prone po na mag-develop ng adenomyosis ay yung mga maraming anak. Pero si Zaza ay walang anak, no? Miss Zaza, kayo po ay walang anak, no? Wala po. Nakikita po natin ang adenomyosis sa mga nakikita din po natin ang adenomyosis sa mga may history na naraspa, na cesarean, o kaya ito po ay nagkaroon po ng trauma sa matres. Tulad ng myomectomy or any operation or surgery sa matres. So, minsan po nakikita rin po natin ito sa mga maagang nagregla. Kasi marami tayong source ng estrogen sa mga medyo may laman.
chubby-chubby po, no? So, kasi po, mas marami ang estrogen na ating nilalabas kung tayo ay medyo medyo chubby po, no? Or kung tayo ay short ng menstrual cycle, ibig sabihin po, like, hindi po tayo nagkakaroon ng every 28 days, minsan 24 days, nagkakaroon na po tayo ng regla. So, mas na-expose po tayo sa hormone, lalo na yung estrogen. So that could predispose the patient for the development of the adenomyosis.